Ang susunod po nating segment, sensitibo po yung tatalakayan nating issue, kaya patnubay po sa mga manonood. Shari, ikwento mo. Idol, makakausap na po natin si Jacqueline Atalip. Duda po kasi siya sa pagkamatay ng kanyang mister na si J.O. Tomalis Atalip ng BJMP Kabagan. Ang pinalabas daw po kasi, Idol, ay suicide, pero may hawak na ebidensya si Ma'am Jacqueline na text message na kanyang asawa na ito daw po ay napag-iinitan na po ng ilang opisyal ng kanilang tanggapan. And nais po niya, Idol, na mapaimbestigahan po ang nangyari sa kanyang asawa na namatay po nito lamang Tuesday, April 14, 2020. Magandang hapon po, Miss Jacqueline. Ma'am, Opo, magandang hapon po, sir. una sa lahat, kami po taus-puso ng ikiramay po sa inyo. Jail guard po si Sir Opo. Tomas. Ang sinasabi po ng mga otoridad sa Kabagan na suicide, ang sinasabi niyo po hindi. Bakit niyo po nasabi na hindi suicide yun at ayaw niyo maniwala doon sa findings ng mga pulis? Sir, sinasabi po kasi nilang suicide na ang nakikita po nilang dahilan is depression tungkol po sa COVID. Na hindi naman po magiging dahilan ng asawa ko, sir. Hindi po siya depressed, masaya po kaming pamilya, sir. Mapapatunayan ko po yan. At lalong hindi po siya madedepress sa COVID, sir. Nasabi niyo po sa aming research na bago ho pumanaw si Mister, meron ko yung palitan ng mga messages ni Sir at doon sa mga kanyang mga sinasabi sa inyo ay para bang natatakot siya at meron siya kinakatakutan. Ano po yun? Pwede mapagkwento? Ito po yung convo po namin nung time na yun. Nung linggo po ito, sir. April 14 po ng between 12 hanggang alas 2 po ng madaling araw. Ito po, Nay, parang magkakaproblema ako dito. Ang sabi ko, apay tay, Ilocano po kasi kami. Tay, apay tay, agreply kan atay. Sabi ko, pinag-iinitan ako dito, sabi niya. Mainit sa akin, mga pulis sa kabila. Kasi po BJMP po, tapos PNP po, bakod lang po ang kanilang pagitan. Kasi nung isang gabi yung inmate kasi nakita ng kasama ko na parang may inabot. Nakapagsalita kami syempre, ako parang nabanggit ko siguro, di nila nagustuhan, sabi niya. Ang may pumunta na dyan, ibig sabihin sa bahay po namin. Kasi nag-uusap sila, pati ang ilaw sa labas sa bahay po namin. Narinig ko may nabanggit sila. Pwede na magbiyahe, magpasundo muna kayo kay Mamang. Huwag mong babanggitin kay Mamang Elma. Yun naman po yung mama niya na ayaw niyang mag-alala. Okay, so doon po sa mensahe niyo parang halatang takot na takot siya at meron siya kinakatakutan. Sino po yung nirefer niya na pulis sa kabila? Yun po, sir, kasi ganyan po ang asawa ko, sir. Hindi siya nagme-mention ng pangalan, sir, para na rin po siguro sa kaligtasan ko, sir. Okay. Wala akong alam, basta pulis sa kabila, ganun lang po. Pati tignan niyo po kasama ko, di ba? Hindi rin niya sinabi ang apelyido ng kasama niya. Siguro ma'am, para the more na wala kang alam, the more na safe ka. Yun siguro, Yes, sir. nilalayo ka niya sa panganib. Mas Yes, mabuti sir. wala kang masyadong alam. Now, sabi niyo po na mayroong pumunta sa bahay ninyo ng mga pulis? Opo, sir. Nung time po yun na nag-warning siya sa akin, ito po yung reply ko sa kanya. Oo, tay, kahapon ata yun. Yung may dalawang pulis na nakamotor na pumunta dito, pero diretso sila sa likod. Ang likod po namin, sir, dead end po, ilog na po yung, kumbaga may bakod na po yun. Naplakahan niyo po yung mga pulis? Ano Hindi pong po, sinakyan? sir. Hindi po kasi ako Ano pong lumalabas. sasakyan nila? Nakamotor po. Okay. Tig-isa sila, sir. Opo. Walang CCTV doon sa lugar ninyo? Yun po ang hindi ko alam, sir, pero malamang po sa camps. May mga CCTV doon, pero yung sa amin po mismo, wala kaming CCTV. Okay. Si Jail Chief Inspector Juliet Miranda. Magandang hapon po sa inyo. Ma'am. Good afternoon, sir. Ma'am, alam niyo na po itong nangyari sa inyong Jail Officer 1 na si Tomas Atalip. Yes, sir. Opo, sir. Lumalabas daw po sa investigasyon ng pulis. Kasama na rin po siguro kayo, sumasang-ayon kayo na suicide. Opo, sir. Bakit niyo po nasabing suicide? Kasi yung initial investigation po na kinonduct ng POCO, Regional Office 2, ay yun po ang nilalaman ng kanilang investigasyon. Aha. Dati po sa initial investigation po nila noong April 14, 2020, doon sa place po ng incident, sila po yung tumingin doon sa scene of the crime. Nag-contact pa ng April 15, 2020 autopsy ng same office po, SOCO Regional Office. Okay. At na-find out po na may presence ng gunpowder po sa loob mismo po ng bunganga, particularly sa within the oral cavity po ni
JO1 Tomas Atalis. And you believe that? You buy that? Yes, sir. Wow! May powder sa bibig ng biktima. So, ibig sabihin, nilagay ni victim yung baril sa kanyang bibig at pinaputok yung baril. Parang ganun po yung naging anggulo po ng kanyang pagkamatay base po sa investigasyon ng pulis at naniniwala po kayo. Tama? Opo, sir. Hindi nyo ba naisip kung foul play po ito na yun pong suspetsya ng misis na meron pong tao na pinasakan po yung kanyang bibig ng baril at yung kanyang kamay nilagay sa gatilyo ng baril at pinaputok, bong. So may powder burns siya sa kamay at may powder burns doon sa bibig. Opo, sir. That did not occur to you. Nagpositive din mo siya sa paraffin test. Kaya nga, ako na nga po mismo nagsasabi sa inyo, si victim, itong si Jail Officer 1, meron pong sigurong naghawak sa kanya or baka unconscious na siya, pinainom siya ng whatever, gamot, okay, na nakahilo, and then yung kanya pong kamay, pinasok po sa gatilyo ng isang baril at pinangangas siya, and then pinisil po yung gatilyo, bong, sumabog sa kanyang bibig, and meron nga talagang powder burns doon sa kanyang kamay. Kasi nga, meron po nagpindot ng gatilyo sa kamay niya. Pinilit po yung kanyang kamay na ilagay sa gatilyo. Hindi mo ba naisip yan, madam? Sir, hindi po kami maniniwalang may gumawang ganun, sir. Dahil according to the SOCO, yung po mismo ang kanila. So pag sinabi po ng SOCO, ang pumatay dito kay Jail Officer 1 Thomas ay alien, paniniwalaan nyo kasi sabi ng SOCO. I'll tell you why, mama. Sorry, mama. Nagiging sarcastic na ako rito. Kasi sabi po ni Mrs. Atalip, nung Sunday, 2 days before, na sinabi po ng mga pulis, meron po silang exchange ng convo ni Mrs. na siya po ay nagpapahiwating ng pagkakatakot. In fact, that night, meron pong pumunta 2 pulis sa bahay nila na hindi kilalang tao pero suspetsya ng pulis ng mga nakamotor. Why? Kasi po, meron siya na-discovering katiwalian na ang involved na po, pulis sa kabila. May kinalaman po sa drugs. Alam niyo ba yan? Hindi po kami aware dun, sir. Ngayon po, naalam niyo na. Ma'am, ito ma'am, magsasalita sa inyo. Ito pong si Mrs. Sabi kasi ng kasama ko, paano if mag-abot sila ng kung ano? Sabi nung kasama po niyang nakakita. Sabi niya, hindi naman siguro. If sakaling ganun, parang bastusan naman na pag ganun. Yun po yung nasabi ng asawa ko. Ano po yung nakita? Hindi po naka-indicate. Ang ano lang po is parang may inabot po. Kasi bakod lang po ang kanilang pagitan po. So, police and jail. So, parang galing sa labas, sa may police side, may inabot dito sa jail side. Opo. Ang suspetsya niyo po, hindi niya masabi-sabi, ay maring droga. Hindi po ako pwede mag-conclusion, sir. Okay, sige po. Kung ano man po yung inabot at yun po na dahilan kung bakit po namatay si Mr., sige po. Now, ayan po, 2 na pong conversation. Nung Sunday and then Monday, ano pa po ma'am, mga nasabi sa inyo bago siya mamatay? Yung documented po ma'am, Mrs. Atalip? Ito po, sir. Ang problema ko, pati sa loob may naninira sa akin. Problema ko pagkatapos na ng lockdown, sabi niya. Pati yung mga pagka-intel ko, dati sa Tanay, binanggit nila sa loob, syempre magagalit sa akin mga yun. Alright, sige, sandal po mama, Mrs. Atalip. Papadalan po namin kayo ng screenshot nito mga text messages, convo between Mr. and Mrs. Atalip. Convo nilang 2 mag-asawa prior to his death na magpapatunay na hindi po ito nagpakamatay. Dito po makikita na he was fearing for his life. So, ang pinalabas nyo, nag-suicide siya because of anxiety, because of COVID-19. It is a big BS, madam. Hindi ba kayo nag-imbestigan yung sarili dyan sa BGMP? Early as April 14, sir, when nung nalaman po namin yan, nag-dispatch po kami at 1:45 a.m. ng investigating team na nagpunta po sa place ng incident, sir. Okay, hindi nyo ba in-interview si Mrs. Atalip? Hindi po namin siya pa nakakausap, sir. Why? By the way pala, sir, kami po ang nag-tele sa kanya papuntang Kabagan. Ma'am, sandali po. Di ba sa isang suicide, ang unang ginagawa po ng mga otoridad is kausapin po yung mga relatives. Anong reason bakit kayo ito nag-commit ng suicide? The relatives must know something. Now, in this case, kayo, hindi nyo man lang tinawagan yung next of kin na who happens to be the wife? Natawagan po sila. In fact po, sir, sinundo po namin si Mrs. Atali Okay. sa kanilang residence dito sa may Tubigaraw, sir. At dinala po si Fanny mo doon sa site ng
Yes. May nakipag-usap kami sa Talip? May nakipag-usap sa kanya, sir, doon na po sa Kagadan. Sino pong nakipag-usap sa kanya? Si, ano po, sir, ano? Si Dear Officer Juan Bertosa at saka si yung warden po dun, sir, na si Dear Senior Inspector Aldrin po. Tapos si Aldrin, Jail Warden Aldrin. Opo, sir. At Okay. saka yung mga taga-SOCO, sir, in the person of yung team leader po niya na IT. Okay. Police Lieutenant Colonel Camarong, sir. Okay, Colonel Tamarang. Mrs. Atalip, kayo ra po kinausap ni Jail Officer Juan Persosa, Jail Warden Aldrin at Colonel Tamarang? Opo, sir. Nasabi niyo ba sa kanila yung mga nasabi niyo sa akin? Sir, wala po silang masabi sa akin, hindi sila makatingin sa mata ko, sir. Ang sabi nila, sir, nasa ng asawa ko, sabi ko. Ma'am, kasi ganito yan. Pero hindi sila nakatingin sa akin. Ma'am, kasi nagsarili ang asawa niyo. Sabi ko, sir, hindi yan magagawa ng asawa ko. Alam niyo yan, sir, mabait kayo, sir. Hindi yan. Mabait ang asawa ko, mabait kayo, sir. Hindi yan magagawa ng asawa ko. Tapos po yun, wala na silang masabi sa akin, sir. Ngayon sabi ko, sir, nasa ng asawa ko? Sabi po nila, nasa punerarya na. Bakit po nasa punerarya? Wala sa ospital. Tapos alam niyo po, nagtitinginan sila. Hindi nila alam yung isasagot nila. Kasi ma'am, patay naman na po siya. Sabi ko, bakit kayo ang magde-declare na patay na ang asawa ko? Sana tinakbo niyo siya kahit patay na siya. Tapos sir, nung dumating ako, sir, malinis na ang crime scene, sir. Teka muna. So, ang nag-declare sa kanya na patay na itong mister mo ay yung mga taga-punerarya. It should be the O, hospital. sila din po, sa jail po. Sila Oo. din po ang nag-declare po. Pero teka muna, ma'am, sinabi mo ba sa kanila yung mga convo ninyo ni mister? Hindi po, sir, kasi wala na akong tiwala, sir. Ito po yung nakakabagabag na sinabi po ni Mrs. Atalip. Nung si Mr. daw, nung pinatawag siya, patay na, tinatanong po ni Mrs. nasaan na yung kanyang mister. Ang sabi raw sa punerarya. Sabi raw po ni Mrs., bakit nyo din lang sa punerarya? Di ba dapat sa ospital yan? Because the hospital should be the one who should declare my husband's death. Ang sabi, hindi, patay na kasi. Tama nga naman si Mrs. dito. Di ba dapat kapag meron pong insidente na whether patay na yan o naghingal o whatever, dapat po tinatakbo sa ospital. And then the hospital people, the doctors, are the ones who should declare the patient or the person dead. Kaya may tinatawag na dead on arrival, DOA, di ho ba? Opo, totoo po yun. So in this case, ma'am, bakit diniretso po sa punerarya at bakit hindi po diniretso sa ospital? Ang una po kasing nag-response doon sa crime scene, sir, dahil we are on a total lockdown, wala pong nakakapasok doon. Ang una pong nag-response po doon, sir, ay yung police at saka SOCO dahil sila po yung pinakamalapit na mga authorities doon. Ma'am, it doesn't matter. Police, tama, police at SOCO. Pero dapat yung police at SOCO, ididiretso nila yan sa ospital. And then the doctors at the hospital will declare him as dead on arrival, not the funeral parlor. Nag-guess nyo, ma'am, are you following me? Yes, sir, I am following you. Okay. Now, this case, talagang malinaw na malinaw, ma'am, may malaking lapses dito. Sir, ito pa po, sir. Ang tumawag po sa akin, cellphone po ng asawa ko. 2:00 pasado. Ang sabi po sa akin, sinabi niya agad Mrs., yung asawa mo sumakabilang buhay. Sabi ko, ano? Sabi ko. Tapos naririnig ko, wag mo munang sabihin, ganyan. Wag mo munang anuhin. Ay, Mrs., hindi, punta ka lang dito. May service ka ba? Hindi, wala po. May motor kami pero hindi po ako nagdra-drive. Ganito na lang, may manunundo sa'yo dyan, galing sa region. Sabi ko, sir, ano bang nangyari sa asawa ko? Hindi, yung asawa mo, nandito. Sir, aminin mo na, sir, nadulas ka na. Yes. Tapos yun, wala na po, hinintay ko na po yung magiging po, sir. Ma'am, sandali po, ma'am. You agree with me na ang tamang protocol sa isang tao na aksidente, whether yan po ay patay na, ang magdideklara sa kanyang patay na ay dapat yung mga doktor, hindi po yung funeral parlor. Tama? Yes, sir, I agree with you. So, the SOCO knows better, scene of the crime operatives. Sila ho dapat mismo ang nagsabi, hey, don't touch this, do not bring this to the funeral parlor, bagkus dali natin sa doktor, ideklara na dead on arrival, and then, pag dineklara na officially dead, only then, saka natin dadalhin sa punerarya. Ba't nagmamadali po yung mga taga-SOCO na dalhin agad sa funeral parlor? Kasi, sir, hindi ko po masagot mismo kung ano yung reason nila, sir, pero sila po yung nag-respond. Kaya nga ma'am, dahil tauhan niyo po itong si Jail Officer Atalip, at least you owe him this, na para namang go deeper and investigate
Bakit ganun ang ginawa nyo? Na diniretso nyo sa funeral parlor, hindi nyo diniretso sa ospital. Hindi ba kayo nagduda doon? Ma'am, hindi ba kayo nagtaka? Nagtaka kami, sir. Oh. That's why we are now conducting and we have been conducting series of investigation about that, sir. Series of investigation, sabi nyo kanina, suicide at naniniwala kayo na suicide. Ngayon, series of investigation. So, how would we know kung magkakaroon to ng cover-up? Nag-send ho kami ng team doon nung unang-una pa lang, sir, at ngayon nandun pa rin po yung investigating team natin, sir. Ma'am, sorry madam, how can we still trust you? Yung napakasimpleng bagay na dapat ginawa po ninyo bilang kayo po ang mga opisyal nitong nagpakamatay, kuno na si Atalip, hindi nyo nagawa. Yung bang tawagin yung pong misis at kausapin si misis masinsinan. Hindi yung mamadalin si misis. At sasabihin kay misis, nasa punerarya na. Maling-mali yun, madam. Tapos, ma'am, isa pa. Ang sabi po ngayon ni misis, yun daw crime scene, nalinis na. Oh, hindi pa kayo nagtaka doon? Ano naman, sir, nagpunta ka agad dun yung toko, sir. Mrs. Atalip, nalinis na. Ba't nyo po nasabi nalinis na? Nakita nyo? Opo, sir. Kasi sabi ko, sir, nasan po yung asawa ko? Sabi kong ganun. Yun na nga po, sabi nila. Sabi nila, punta na raw po ako doon. Pero kinausap ko po muna sila. Sabi ko po kay Warden. Sabi ko, sir, ano ba, magsasalita ba ako sa'yo o kailangan ko ng legal advice? Kasi alam niyo po, sir, yung convo namin ng asawa ko, ito po. Sabi ko, sir, wala kayong malasakit sa asawa ko kasi alam niyo po kung paano ko yun nasabi. Sabi ko, oh, wala bang nagpapayo sa'yo dyan, Tay? Sabi niya, nagsabi na ako kay Warden. Sabi ko na makikipag-usap na lang ako. Kumbaga, sir, siya na yung magre-reach out dahil hindi niya alam kung ano ang galit nila. Okay. Alam mo, ang sabi naman niya, pag sinita ka nila, ipaliwanag yun lang po yung advice po ni Warden. Sige, ma'am, sandali po, ma'am. Ma'am, Yes, sir. isa pang point, sana man lang tinanong nyo sa Soko. Una, ano bang klaseng baril ang ginamit? At ano bang baril ni Jail Officer 1 Atalip? Yan ba'y na-check nyo na? Ano bang service firearm po ni Jail Officer 1 Atalip? Taurus, sir. Taurus, ano pong caliber? 9mm, sir. Anong baril po ang na-recover sa crime scene? 9mm, sir, na Taurus. Siya rin po yung service. Okay. Now, na-check nyo ba yung entry po ng bala? Kung paano ba ang anggulo, pakanan, pakaliwa? Sir, yung toko po kasi nag-conduct ng Kaya nga ma'am, kasi ma'am, kung tao ko po ang involved sa pagpapakamatay, I will be very interested, tatanungin lahat ng mga detalye tulad ng paano ba yung pagkamatay, ano bang klaseng baril ang ginamit, at paano bang entry, kaliwa, kanan. Ma'am, sasabihin ko sa'yo kung bakit ma'am, ito practical sense lang ako, sentido common. Bakit kamo? Kasi kung yan po yung nagpakamatay, imumuesto mo na lang paano niya sinasaksak yung baril sa kanyang bibig. Now, kung yung middle finger po ni JO1 ang nagkaroon ng powder burns, then set up po yun. Kasi dapat, kung nagpapakamatay ang tao, dapat, di ba yung thumb ang ginagamit? Things like that. Kasi yung mga nag-set up niyan, hindi nila maisip yan. Sa pagmamadali nila, hindi nila naisip yan na angguluhan ng ganon. So those are the things that you should investigate sana, ma'am. Ako po, sir, ini-investigate po. At meron daw pong nangyaring droga dyan na mga transaksyon. Alam niyo ba yan, ma'am? Hindi namin alam. Okay. So, ma'am, ano pong disposition ninyo, ma'am? Ang disposition namin, sir, after ng April 14 na incident, meron ako kami investigating team na nandun. April 6 na, sir, nag-conduct ng autopsy ang SOCO, Regional Office 2. At ang nag-administer po ay si Police Lieutenant Colonel Villaflor. In the presence of the wife and relatives of JO1 Natali and representatives from BBMC Kabagan at saka dito sa aming opisina na tanggapan namin dito sa Tuguegarao. Ma'am, sorry ma'am to interrupt Para sa akin, hindi dapat ang PNP na mag-handle dito yung pag-iimbestiga, lalo na yung pag kinailangan i-autopsy ulit. It should be the NBI. Kasi po, police po ang pinagdududahan police Kabagan So, kung police din po ang mag-iimbestiga, there's that possibility dahil meron sila mga batchmate, meron mga kumpare, meron mga kaibigan, that's possible na magkakaroon ng cover-up. So, dapat ma'am NBI na mag-handle nito. Ang gusto ko lang ma'am manggagaling sa inyo dyan sa BGMP, please support your men. Yes, sir. We are really providing them assistance, sir. In fact, galing dito yung
mga relatives ni Mrs. Atalit, sir. And we had already discussed with them. So, nandito sila nung April 14 din na umakas yan. Okay. Sa po namin, Sir Rafi, Ma'am. na para to pave way for an impartial investigation, kahit sinong authority po ang pupunta doon, we will support that, sir. And tinanggal na ho namin yung warden doon, nag-install ho kami ng bagong warden doon. Okay. In the person of Dear Inspector Jeremy Gonzalo. So may bago ng jail warden. Now ma'am, ang next thing na gusto kong mangyari, i-transfer nyo po yung investigation with your request, kayo po mag-request niyan, from the PNP to the NBI. Okay, sir. We will support that. Pwede ba ma'am? In fact, sir, gusto ko lang din i-share ito, sir, yung pag-uusap namin ng mga in-laws ni Mr. at ni J.O. Atalit na parents ni Mrs. Atalit, na nag-offer kami sa kanila ng ibang venue kung gusto nila para merong impartial investigation. Okay, naputol. Totoo ba, Mrs. Atalip, nag-offer po sila ng ibang venue na for investigation? Meaning, in-offer ba nilang NBI? Wala po, sir. Wala po. Ano lang in-offer nila? Alam niyo, sir, nung pinuntahan ko po yung asawa ko dun, sir, sa punerarya, lalapitan ko yung asawa ko, sir, ang sabi ng Soko, mamaya na yan, kakausapin pa kita. Eto, misis, sabi niya, nandyan na yan, patay na yan. Ilalagay natin dito alleged death para meron kang benefits. Hindi po nila ilalagay ang suicide para lang daw po merong benefit ang asawa ko. Tinuturuan ka pa. Tinuturuan ka nilang kasinungalingan nila na from the start talagang totoo naman, hindi naman talaga suicide yun. Hindi Okay. po suicide yun, sir. Ma'am, ano po yung mga may tutulong nyo dito kay Mrs. Atalip, sa family ng Atalip? In fact, sir, nung nagpunta dito yung mga relatives niya, sir, nagsabi pa kami na willing kaming tulungan sila na magpa-investigate sa ibang mga authorities, kagaya ng NBI, PISA, ganun, sir. Kasi Okay. we are for an impartial investigation. Tao naman namin yan, sir. Hindi Correct. naman namin. Correct. Thank you. I appreciate that. So ma'am, ganito ang ma'am, kami po ang tatawag sa NBI and we'll tell the NBI na willing po kayo dyan sa BGMP na makipagtulungan sa kanila at ipinapasa nyo na nga po sa kanila yung investigation. Tama? Opo, sir. Opo, sir. Sige po. Yes, sir. At kayo po ang kukontakin ng NBI. Opo, sir. Opo, sir. Ma'am, last na lamang, ano po yung mga benefits, yung mga tulong, pinansyal, etc. For now, ang pwede nyo maibigay sa family? Meron kaming mga assistance like burial, ganun, sir, financial assistance, and sir. Okay, sige po. So, ma'am, yung jail warden si Bakna, so siguro ma'am, kailangan mag-imbestiga rin kayo. Ma'am, meron bang CCTV sa quarters ni Jail Officer 1? Sir, wala po tayong CCTV dun, sir, kasi yung video facility yun, sir, operationalize lang po nung jail, sir. Walang CCTV. Opo, sir. Pero may CCTV papasok po sa compound ng BGMP. Wala din, sir, kasi bagong building lang po namin yung ka-open lang natin. Oh, man. So, ma'am, kung halimbawa meron pong mga sindikato na gusto pong lusubin yung presuhan ninyo para itakas po yung mga nakakulong doon na mga miyembro nila, madaling gawin at hindi sila ma-identify kasi wala palang CCTV. Libreng-libre silang kahit na siguro nakabulat-lat yung mukha nila, magkakaway-kaway pa sila, walang katakot-takot dahil walang CCTV. Ma'am, palagyan nyo ng CCTV. Palalagyan namin, sir, on the process na po ang procurement, sir. Pero ang PNP, sir, meron po silang CCTV, sir. Ay ma'am, hindi ko kailangan yung PNP kasi yung PNP ang pinagdududahan ni Mrs. Talip eh. Di ba, Mrs. Talip? Opo, sir. So, from time to time, we will get in touch with you. Ma'am, salamat po. Magandang hapon po sa inyo. Yes, sir. God bless, sir. Thank you po, madam. Ito, yung ating kaibigan naman kausapin natin sa NBI, si Director Tim Rejano. Director Rejano, sir. Idol, magandang hapon sa iyo at sa iyong mga tagapaginig. Director, alam niyo na ho ba itong nangyaring sinasabing pagpapakamatay umano ng isang jail officer sa BGMP Kabaga? Nakarating na sa inyo to, Director? Hindi pa ho nakakarating sa amin eh. Okay. Kasi po, kausap ko lang po yung wife at duda po siya na hindi po suicide ang nangyari, kundi foul play dahil prior to his death, 2 days before, meron po silang exchange of conversation through social media, through text, na nagpapahiwatig ng pagkatakot itong si Mister na something wrong's going to happen. Nung mamatay po itong si
Jail Officer 1 Atalip, ang ginawa po ng SOCO, tingnan nyo kung tama itong ginawa nila, nung magpakamatay, agad-agad itinakbo sa punerarya at yung embalsamador ang nandeklara doon kay Jail Officer 1 Atalip as dead as opposed to doctor dapat. Oo, dapat doktor ang mag-declare noon. Di ba dapat direktor tinatakbo sa ospital? Kaya nga may tinatawag na dead on arrival? Doon yung Milagros District Hospital sa Kabagan, sana doon dinala. Yung doktor doon ang mag-declare. Exactly. Hindi po ganoon nangyari. Ang ginawa direktor, itinakbo sa punerarya, agad-agad, inimbalsa mo, tapos. Ngayon, direktor, ang gustong mangyari po ng pamilya, kausap ko na rin po yung spokesperson ng BJMP Region 2, sinuggest ko na NBI na po mag-handle. Pumapayag po sila. Pwede ba, direktor, kayo na pong puporma dito para magkaroon naman ng peace of mind itong pong pamilya? Opo, handa po kami mag-imbestiga sa kasong yan. At kung pwede papuntahin dito sa amin yung asawa para mag-file ng formal complaint. Ayun. At base po sa kanyang gagawin formal complaint, kayo po yung makakapag-umpisa na magpa-imbestiga. Tama, direktor? Oo. Ang unang hakbang namin gagawin dyan ay ipapa-autopsy namin yung bangkay. Yun. Kikita talaga doon kung yan nga ba ay nag-suicide o may foul play. Exactly. Yan nga po yung kinakatakutan po ni Mrs. At maging kami po base doon sa mga sinasabi ni Mrs. Dahil ang dami po mga lapses, Direktor. Doon na lang po sa mga exchange of conversation na 2 days before po siya mamatay, may pumunta po mga pulis doon po sa bahay nitong victim, nitong nagpakamatay. Kasi po, meron daw kasing nakita, ito pong nagpakamatay, na may mga nagsasabi na ngayon, well, alabas na natin si Mrs., na baka yung nakita niya na nagpasahan, droga. Kasi, Director, yung sa tabi po, yung over the bakod po ng BGMP is PNP. So, para bagang yung PNP side, meron pong ipinasa sa BGMP side na illegal. At nakita po yun ni Atalip. At si Atalip po, para bang kumanta. So ngayon, hindi masabi eksakto kung ano yung pinasa in over the bakod ng mga pulis. Ayaw na magsalita ni Mrs. Pero kung dudugtungin niyo po 1+1, ano po yung posibleng pwedeng ipinasa na naging kapalit ng buhay ni J1 Atalip? Well, it must be drugs. May posibilidad po na maaaring droga yun. Sige po, Direktor, sasamahan po namin dyan sa inyong tanggapan. Ito pong si Mrs. Atalip. Opo. Mag-aantay po kami rito. Sige po. Kung kailan siya pwede. O sige po. Director Tim Rehano ng NBI, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Director Tim. Walang anuman po, Idol Rafi. God bless po. Salamat. Thank you po. Mrs. Atalip, ano pa po yung sa mga conversation ninyo ni Mr. na talagang mag-indicate, no way, it's not a suicide, kundi foul play? Yung asawa ko kasi hindi siya masyado gaya po niyan, 'di ba? May nararamdaman na pala siya, wala man lang po akong ano. Basta nung time po na 'yon, gusto ko po ng autopsy. Ang sabi po ng SOCO, i-autopsy natin 'yan. Bubuksan natin ang ulo ng asawa mo, bibiyakin 'yan. Sabi ko, wala nang ibibiyak ang ulo ng asawa mo dahil pinaputukan niyo na po, sabi ko. Major Noel Mabitang, Chief of Police ng Kabagan, Isabela. Major Noel, magandang hapon po. Yes, sir. Magandang hapon din, sir. Major, alam niyo na ho ba itong insidente na nangyari sa BGMP Kabagan, yung pagpapakamatay umano ni J1 Atalip? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ang sabi po ng wife, hindi siya naniniwala na suicide yun. Pero yung SOCO po ninyo, yung investigator ninyo, sinasabing suicide. Yes, yes, sir. Yes. Okay. Ito lang po yung pinoint out ko kanina sa NBI, maging po sa spokesperson ng BGMP. Nung sinasabing nagpakamatay na nga at nakitang natagpuang patay o nakabulagta itong si J01 Atalip, bakit po diniretso ng mga police investigator nyo, mga police nyo at ng SOCO sa punerarya at bakit hindi po sa ospital? Sir, ganito po yun sa actually. On that incident, as or sa procedure, tumawag po kami ng SOCO since nakita namin naman, sir, nakita ng investigator natin na yung tao mabulagta. Actually talaga. According sa investigator natin, yun na nga, medyo wala nang buhay. So, tumawag kami ng SOCO. Yun po, kasi ulo po yung tama niya, sir, sa bunganga. Okay. And then, yun na nga, sir, actually talaga, yung tama niya, fatal talaga, sir, actually. And then, yun nga, nagkanta kami ng investigation, sir, since kami po nag-responde, itong mga police po. Okay. On
that night, sir, actually talaga, yung kasamahan niya, sir, na natulog sa quarters nila, dyan sa may mismo loob ng BJMP, sir, which is itong si JO1 Darren Rivero, Okay. JO1 Dennis Curiban. Okay. And according, sir, itong si JO1 Tomas Atalib, yung binigkas niya na salita, sir, bago siya nagpakamatay, yung apat na beses, sir. Yung do na yan, sir, referring to JO1 Waldo Malilit, yung kasama niya, sir, na natulog sa quarter nila, which is yung sinabi niya na apat na beses na pagkibagang kanyada, na handa nga pagkialaman ni pagko. Kaya na, bang! Sabi niya, sir, Ano ibig sabihin, sir, ano ibig sabihin sa Tagalog doon? Bakit? Sa Tagalog yun, pag-isabi sa kanila, huwag nilang pag-alaman si Mrs. ko. And I don't know, sir, what he's referring to. Then yun na, putok. Huwag pakialaman si Mrs. Sino na pong nakikialam sa Mrs. niya? Wala naman tayong sir, yun na nga, dahil nga yun daw ang itawan niyang salita, sir. So, hindi naman natin matukoy kung anong klase. Huwag pakialaman si Mrs. Kung anong bagay ba yan, sir, kung anong ibig sabihin. Dahil yun ang words niya. Bago niya tinutok yung service firearms niya, sir. And then, yung pagkaputok, sir, na isang beses, tumakbo itong, siyempre, nabigla itong dalawang kasama niya sa quarters nila. Tumakbo kagad sa labas, sir, itong si JO1 Darren Rivero, sir, si JO1 Dennis Curiban, dahil nabigla sila, sir. Pero bumalik din agad at nilight nila yung sir, quarters nila kasi hindi nakalight, sir, yung ilaw. So, madilim. Yun na, kita nila na na bulagtan itong si JO1 Tomas Atalib. So ito pong si Rivero, si Dennis, at saka si Malilin, lahat po ito na-interview po ninyo. Yes, sir. Yes, sir. Nakunan po ng statement. At lahat po sila nagsasabing na talagang suicide. Isa ba sa kanila eyewitness na nakita talaga mismo ang papakamatay, pagpapabaril? Bali, gano'n na, sir. Kasi kasama nila. Doon hindi lang nila hindi na kasi hindi ilaw. Pero yung words na yun, sir. Hindi. Ang gusto ko malaman, sir, meron bang kitang-kita ng kanyang dalawang mata yung pagpapakamatay mismo ni Atalib? Meron sa kanila? Dito kay J1 Rivero, J1 Dennis, J1 Malilin? Itong dalawang kasama niya, sir, na natutulog. Nakita? Quarters nila. Oo, kasi yun nga binigkas ng siyempre, hindi lang nila sir, kasi according sa kanila, hindi na kasi hindi yung ilaw ko, sir, pero yung bilig po namin, sir, na salita niya, yun na, putok na kaagad ang after inater niya yung pagkibagang kanyada nga pag-alaman niya, pag-po. Yun, sir, according sa kanila. Okay, sandali po, sir. Colonel, excuse me, Colonel. Mrs. Atalib, ano raw po yung sinabi raw, ayon po sa police, sa imbestigan nila, nagsabi raw, sino po si Do? Kilala niyo po yun, si Do? Si Malilin? Opo, sir. Nakalaro po niya yun ng basketball sa Tuguegarao tournament, sir. Kilala ko po si Sir Malilin. Apo, anong ibig sabihin noon parang, Do, pakisabi sa kanila, huwag pakialaman si Mrs. Sir, pinagpalit niya yung buhay niya para sa kaligtasan ko, sir. Kaligtasan namin ng mga anak niya. So kung ganun pala, Mrs. Atalib, kung totoo ito, tapos sabi mo para mailigtas ka lang, so parang tinatanggap mo, nagpakamatay siya. Sabi po kasi, nagpa-autopsy, sir. Kasi di ba, sir, sabi ko gusto ko ng autopsy kahit wala ng benefits. Kasi sabi nila, pag i-autopsy to at napatunayang nagpakamatay, wala ka ng benefits. Sabi ko, wala akong pakialam sa benefits. Ang kailangan ko, justice. Correct. So sir, nung ino-autopsy po nila yung asawa ko, nagbibigay na sila ng conclusion na talaga siyang nagpakamatay. Ang sabi ko, sabihin na natin na nagpakamatay ang asawa ko, pero ang kapalit nun, buhay namin ng mga anak ko. Bakit niya gagawin yun? Bakit niya gagawin? Bakit ipagpapalit niya yung buhay niya sa buhay namin ng mga anak ko? Ibig sabihin, sir, nung time na yon, may nakatutok na sa amin, sir. Kasi sir, alam niyo, sir, huling conversation namin, 11:52 p.m. Okay. Ang hina-hina ng boses niya, sir. Sabi niya, Nay, tulog na ba kayo? Sabi ko, hindi pa, nanonood pa ang mga anak mo. Ikaw ba, bakit gising ka pa? Nagising lang ako, Nay, matulog na kayo. O sige, matutulog na kami, Tay. Pero mag-iingat ka dyan, Tay. I love you, Tay. Sabi ko ganun. Tapos nawala na po yung, kinilabutan po ako, sir, kasi may tumatahol na po yung aso namin, sir. Nung time na yun, gusto ko pong dumapa, sir, hindi ko pumawari. Gusto kong padapain yung mga anak ko, hindi. Siguro instinct, sir. Gusto kong dumapa. Ang ginawa ko, tumakbo kami sa kwarto. Nagpatay kami ng ilaw.
Tapos sabi ko, sir, pero bago yun, sir, chinat ko pa yung asawa ko. Naghintay pa ako ng reply niya, sir. Yung huling chat ko sa kanya, hindi niya na nasin, sir. Pero nung umaga, sir, nasin niya. Okay. Bakit? May Major, may sinasabi kasi itong si Mrs. na dalawa kasi ano, yung bakod lang, PNP side and then the BJMP side. Sa may PNP side daw, meron daw inabot sa BJMP side at na-witness niya raw yun at kung ano man yung inabot, siguro illegal. Sir, Kaya saglit po. Yung kasama po niya ang nakakita. At sinabi po sa asawa ko, nakapag-comment lang po ang asawa ko na kung totoo man yun, kabastusan na yun. Wala namang yan ang accordingly, yan ang nagiging conversation nila ng misis na sir. Actually talaga, but wala namang hindi natin alam siyempre sa BJMP sir, maraming dalaw o sino pa man sir. At wala namang exact kung sino yung sinasabi niya na yan sir, na tao, o sinong pulis o ano yung niyabot sir. But yun nga, binasa ko nga yung ano niya na yan sir, itong text niya kay misis niya, which is yun na nga sir, wala namang natukoy. At kung ano yung sinasabi niya na inabot o sir. Pero nabasa niyo po yung ibang mga convo na natatakot po itong si Mr. Atalip prior to his death na parang meron siya pinangambahan sa tono po ng mga text messages niya. Tama? You agree? Yung ano sir niyan, yung kasi sinasabi ng mga kasamahan niya, on the day kasi, na yung the day, kasi sir na napakamatay sir merong isang kasamahan niya sir na yun na nga, naikwento sa amin na sir na umihi sa gobyerno sir, and then sumunod siya na umihi din pumasok mismo sa loob ng kubeta na bigla niya daw sinabi sir na cover, baka magkita tayo. Mga ganun sir ang ano niya. So, yun nga sir, hindi natin maano sa mga indications niya kung bakit ng mga ganun operations niya sir. Pero sir, ibig sabihin sir, yung mga text messages palitan between Mr. Atalip at saka Ms. Atalip, nabasa nyo na? Na-forward sa inyo? Pinabasa lang sa akin ng misis niyan sir, actually talaga. Kaya nga tinatanong ko nga, kung ano mga yan, wala namang mga pangalan, mga ano lang, kumbaga parang alam mo yung pahiwatig man lang na kung ano man ang sinasabi niya. But siyempre, of course, sir, nasa kasama niya pa rin kami doon. Ano ko nga, sir, kasalukan yung investigation, sir. Okay. Actually, and then, ang ginawa ko, sir, sa part of investigation talaga na para walang doubt nga, ako sa family, siyempre sa Alex na pagpakamatay ng mister niya, lahat na naka-duty, sir, pinaparafin na test ko, sir. Okay. And yung cadaver nitong si J01 Atalip, sir, pina-autopsy po namin sa medical legal Okay. ng crime lab. So let us wait for the result kung against sir, para kung Okay. ano. Sir, okay. One interesting point. Sabi nyo, lahat po ng mga tao na naroroon nung mga oras nagpakamatay, di umano itong si Atalip, pinaparapin test nyo, ano pong result? Wala pa, sir. Naghihintay pa lang po tayo, sir, sa resulta niya. Kailan po nyo ginawa yung parapin test, sir? Umaga ng 14, sir. Anong araw to? 14? Alauna, sir, na 13 ng gabi yun, sir, alauna. Palitan yung oras, madaling araw, sir, yun Okay. Ilang araw bang parapin test result, sir? Di ba 24 hours lang? Pwede na yan? Yung pagpaparating, sir, actually talaga, pero yung sa result, sir, yun na nga, sir, na tinatawagan mo nga, sir, yung crime lab. Sige. Kung mag-i-release na nila, sir, yung Sige. result, pati yung medical legal, yung autopsy niya, sir. Pwede ba, sir, yung NBI na po ang magte-take over sa investigation kasi ito pong gusto ng pamilya, kay lalo si Mrs. Atalip. We already talked to the NBI and willing pong NBI to take over the investigation or siguro parallel investigation na lang para hindi naman masyadong insulto po sa inyo. Okay lang, sir. Okay lang, sir. Sige po. Salamat. Sobrang thank you. Major Noel Mabitang. Magandang hapon po sa inyo, sir. Thank you. Magandang hapon din po, sir. Thank you po. Mrs. Atalip, narinig nyo naman po yung pinag-usapan namin ng NBI. Sasamahan po namin kayo sa NBI. Umpisa na po yung investigation tomorrow para magkaalamanan. Okay? Opo. Thank you po, ma'am. Regarding po sa request, kahapon may instruction sa akin Chief Rehano na tumatang investigation at tuloy sa widow. Then napag-alaman ko na ngayon po ang review. So parang kaya naman responsibility ko siya. Nagkataon may kakilala ako na kakikaibigan niya yata. Pinabigay ko po yung number ko sa kanya to contact me after po na debate.
para at least, or makapagpahinga man lang siya, para at least maumpisahan na namin yung pagkuha ng statement at saka may percentage natin yung mga documents na kailanganin natin sa investigation po. So, aside po lang po, anytime until tomorrow po, Okay po. ma-follow up ko din po sa kaibigan ko na parang may-remind siya na to get in touch with him. Okay, maraming salamat po Agent Molina sa inyong update. Maraming salamat po. Magandang tanghali po, Ma'am Jacqueline. Magandang tanghali din po. Opo, Ma'am Jacqueline, si Jessa po ito sa office po ni Sir Raffy Tulfo. Ma'am, kakamustahin ko lang po sana ang inyong lagay ngayon. Kamusta po pagkatapos ninyo mailapit yung kaso kay Sir Raffy? Bali, okay naman po ma'am. Kasi may mga nagre-reach out na din naman po na taga-NBI. Tinawagan na rin naman po ako ng director po ng NBI. Yung sa kanila po, inirefer na po nila kami sa pinakamalapit sa amin sa NBI. Okay. Together raw po. Medyo natagalan lang po yung pag-follow up namin kasi inasikaso po yung burol. Opo. Yung burol po ng asawa ko. Gusto din po namin ipaalam din sa inyo, Madam, na tumawag din po kami kay Agent Molina kanina lamang po upang makakuha din ng update. At yun nga po yung banggit niya ho na within today or sa mga susunod na araw ay aasahan po natin ang kanilang pag-follow up sa inyong kaso at magkakaroon na din po kayo ng schedule para makapunta kayo dun sa office nila nang sa ganun ay maibigay ninyo yung buong detalye ng kaso ninyo, no? Regarding dito sa concern ninyo sa nangyari sa asawa ninyo. Opo ma'am. Ma'am, kamusta po ba yung pakiramdam ninyo ngayon, ma'am? Okay naman po ma'am. Kasi napalilibing lang po ng asawa ko kanina. Medyo napanatag naman na po ng kahit papano na naihatid na po namin siya sa huling hantungan po niya. At ngayon po, parang yun po, siguro pinag-aandaan ko na lang din po yung gaya po nito, yung magiging laban po ng asawa ko para sa katarungan. Opo. Asahan ninyo na hanggang sa dulo po, ma'am, ay makakasama ninyo kami sa concern na ito, madam. Okay? Kakamustahin din po namin kayo time to time para nang sa ganun ay makakuha din kami ng update regarding dito sa case ninyo, madam. Okay? Asahan ninyo yung tulong sa NBI at let's hope for the best po, madam. Okay? Ingat po sila dyan. Ingat po. Opo, maraming salamat po ma'am. Okay, maraming salamat din po, madam. Rapi Tulfo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan, dahil merong Rapi Tulfo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan, mga tao na binuhay ang pag-asa na naglaho na, mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya. Idol, napakasarap mo magmahal, sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa'yo